Po tayo ngayon ano, wait lang ha, i-prepare ko muna yung ano ko ha, dahil maingay dito hindi ako makapag-focus 'no. Eto, so ang una sa kanilang kasinungalingang katuruan, yung katuruan nila na si Emperador Constantino daw ang founder ng Roman Catholic Church. Bakit isa ito sa mga kasinungalingang turo ng mga Seventh-day Adventist? Kahit sinong SDA pa ang makaharap natin sa diskusyon, i-try niyo mga kaibigan ano, try niyo mga kaibigan sa mga nanonood ngayon, bilang patunay na yan ang pinaka number one nilang kasinungalingan. Tanungin niyo sila, sino ang founder ng Roman Catholic Church? Tingnan niyo iba-iba tuturo nila. Una, lagi nang una sa listahan, Emperador Constantino. Tanungin niyo kagad saan mo nabasa yan? Yun history, saang history? Wag niyong i-ano, ang gagawin nila ngayon diyan kapag yan ang tinapik ninyo, gagawa ng paraan yan para ilihis. Pupunta yan sa Sabat, pupunta yan sa Sunday worship. Wag ka muna pumunta diyan. Basahan mo muna ako ng history na nagsasabi na the Roman Catholic Church was founded by Emperor Constantine. Basahan mo muna ako. Hindi ako sa inyo walang mababasang ganyang history. Next na gagawin dyan, sila lilipat doon sa Edict of Milan. Sabi niyo, sige, basahin mo yung Edict of Milan. May sinabi ba doon na dahil sa Edict of Milan, he founded the Roman Catholic Church? Wala pa rin doon. Kahit ano pa sabihin nila na mga history daw, wala. Yung mismong nagsabi ang hanapan ninyo. Tandaan ninyo, walang maipakita yan dahil iyang sinasabi nilang yan na si Emperador Constantino daw, ang founder ng Roman Catholic Church, ay isa lamang kathang-isip. Merong isang Seventh-day Adventist in the person of Rinki Mikakuta. Anong totoong pangalan ni Rinki Mikakuta? Ang tinuturo naman niya with Daryl Villanueva na ang founder ng Roman Catholic Church ayon daw sa history ay si Pope Gregory. Kung si Pope Gregory, nasaan ang referensya na nagsasabi na si Pope Gregory ang founder? Wala ring maipakita. Ang iba naman sabi nung si Emperor Justinian. Saan nabasa na si Emperor Justinian is the founder of the Roman Catholic Church? Wala pa rin. So yan ang pinaka nangunguna, numero 1 kasinungalingan ng Seventh-day Adventist nung ako'y nasa kanila pa hanggang ngayon na walang nagbabago sa kanilang claim. Pati si Julito Daeg yan din ang ginawa. Nag-open ng Wikipedia, inopen yung Church of the Sepulchre. So yung website na pinagkuhanan ng source, Roman Catholic Church, nilagyan ng square. Tapos yung founder, yung nag-build ng Church of the Sepulchre, ang pangalan Emperor Constantine, nilagyan niya rin ng box, tapos binaglagay ng linya, dinugtong niya ang website at ang founder ng Church of the Holy Sepulchre. Ang Church of the Holy Sepulchre building, akala ko ba tindig ng mga Seventh-day Adventist na ang church is not a building? Tapos itong mga SDA na nagsisikap na ipalitawin na si Constantino daw ang founder, ang Church of the Holy Sepulchre na building ginawang Roman Catholic Church. Mali, mali 'yon. Dahil iba ang church. Ang church is the society, not a building. Pero doon sa kanilang ginagawang insta na yon, sila mismo nagpapatunay na ang church ay building. Pangalawang kasinungalingan ng Seventh-day Adventist, ito katuruan na literal daw na mangyayari ang 7 delubyo. 7 kahampak. 7 delubyo na sinasabi sa Revelation 16 ang reason para ipanakot sa mga ika-convert nila. Yan ang pangalawang kasinungalingan ng Seventh-day Adventist Church. Ha? Ano ba sinasabi sa Revelation 16? Ang araw ay iinit ng husto, nasusunugin yung mga tao sa ibabaw ng lupa, tapos yung mga tao pag nauhaw na hahanap ng tubig, yung dagat gagawing dugo, yung mga agusan ng mga tubig gagawing dugo, at
matindi yung mga ano ba sa Tagalog yung nuka, yung parang mga sugat-sugat ba mula ulo hanggang talampakan. Mula sa inyong bunbunan hanggang talampakan mapupuno kayo ng mga sugat-sugat, ng mga sugat, gano'n. Hindi naman literal 'yan, pero ginagawang literal para ipanakot, ipantakot. Ano pa yung ikatlo nilang katuruan na kasinungalingan? Yung 2,300 days na sinasabi sa Daniel, sa Book of Daniel, yun daw ay nangangahulugang 2,300 years. Kasinungalingan yan. Sasabihin nila magsisimula daw yan doon sa 457 AD. Ha? Magsisimula daw sa 457 AD ang 2,300 days at matatapos sa 1844. Paano mangyayari na ah 457 AD biglang lilipad sa 1844, 8 days lang naman ang sinasabi. Sabi nila, yan ay, ang tawag dyan is 1 day, 1 year na theory. 1 day, 1 year. Saan mababasa? Sa Book of Daniel ng 2,300 days ay nangangahulugang 2,300 years. Ang sinubukan ko diyan, tanungin diyan sa bagay na 'yan itong si Antonio Orias Soto. Antonio Orias Soto. Siya tinanong ko sa bagay na 'yan, puro lang siya assume. Puro lang siya assume. Gusto niya na tanggapin ko na lang daw. Hindi pwede na tanggapin ko na lang diretsyo na hindi na para papatunayan. Huwag ka munang mag-assume. Sabi ko sa kanya, huwag ka munang mag-assume. Basahan mo muna ako na ang 2,300 days ay nangangahulugang 2,300 years. Kahit sino mga sabay sa tanungin nyo, mga kaibigan, mga nanonood yung mga SD, tanungin nyo mga SDA, saan nababasa? Sa Biblia na ang 2,300 days ay nangangahulugang 2,300 years. Walang maibigay yan. Walang maibigay yan. Anong gagawin nila? Babasa sa aklat ng Ezekiel. O sige, sa aklat ng Ezekiel, may sinasabi ba doon na ang one day, 1 year ay tumutukoy sa 2,300 days? Wala rin. Wala. Ginawa nila yung diagram na yan para palitawin na sa 1844 ang katuparan. Kumbaga, inadjust ba? Inuna yung dulo at sila na bahala magpaliwanag doon sa ulo. Inuna yung dulo na kailangan matapos sa 1844 tapos yung ulo, sila na yung nagtugma-tugma sa 457 AD. Sabi nila kagad, ito yung sinasabi ng diagram. Sa kalagitnaan ng isang linggo, ipapatayin ang Mesiyas. Kalagitnaan. Kaya yung ibang relihiyon na paniwala diyan sa kalagitnaan ng linggong yan, Miyerkules pinatay si Kristo. Miyerkules pinatay kasi kalagitnaan ng linggo At the middle of the week, the Messiah, iaalay ang Messiah. At the middle of the week, yung ibang katuruan dyan nasasabi, si Kristo namatay ng Miyerkules. Sa kanila naman, yung kalagitnaan ng linggo, nilagyan ng 31 AD. 31 AD? Ba 31 AD? Mali din yun. Alam nyo kung bakit? Si Kristo kasi, ang meaning ng BC, before Christ. Ang meaning ng AD, Anno Domini, Year of the Lord. Ang sa kanila kasi, nandyan na ang Lord, busy pa rin. Pinanganak na si Kristo, isang taon na si Kristo, busy pa rin. 2 taon na si Kristo, busy pa rin. Kaya nung si Kristo ay binautismuhan ni John the Baptist, akala nila 29 AD yun. Mali. Ang 1 AD nagsimula nung naging 1 year old na si Kristo. Kaya noong 30 na kanyang edad, 30 AD yun. 1 AD, bakit?
Ang 180 nagsimula na diyan si Kristo. Alangan magsabi mo pa ng BC, nandiyan na yung Kristo. Hindi puwede. Mhm. O ngayon, ano pa yung kanilang isa pang kasinungalingan? Wait lang. Ha? Tukoy ako. Oh, ano yung kanilang ikaapat na kasinungalingang sinasabi? Ang Sunday observance daw ng lahat ng mga Kristiyano ay nagsimula lang daw kay Emperador Constantino. Bayo. Yun daw ay nagsimula lang kay Emperador Constantino. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? Kung babasahin natin yung isang reference dito about sa world history, world history, ito ay ano ito ay panggiba diyan sinasabi nila. Eto tingnan niyo, pakita ko sa inyo. Wait lang. Ah, wait lang pakita ko ito ha. Eto, sabi ganito Sa Europe Before Modern Times by O'Brien, may sinasabi dito, other features of the early church. Yan. Other features of the early church. The sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Tapos sasabihin ng mga Seventh-day Adventist, ang Sunday worship daw ng mga Kristiyano gaya ng Katoliko ay nagsimula lang daw kay Constantino. Kaya nung nakaraang araw may po si Daryl Villanueva, sinabi ni Daryl Villanueva, kung hindi lang daw dahil kay Emperador Constantino, wala raw sabat ang mga Katoliko. Ha? Wala raw sabat ng Katoliko. Saan ko nabasa yun? Bayo. Ha? Mali. Bro Janto, Mali. paki-check mo yung live mo, bro. Ha? Paki-check Yung live mo ko? yung live mo. Bakit yung live ko? Wala naman yung internet na naman ulit? Okay naman. Nawala na naman ulit. Ito yung problema ko sa internet ko kaya mahinang mahina. Ulit ako ng live. Wait lang ha. Ulitin mo lahat ang pinagsasabi mo. Okay lang yun. Naka-live naman tayo kina Brother John Ray, Brother Pwede. Vicente. Nakalag sa iba. Wait lang ha. Ito yung problema dito sa sa internet ko. Wait lang. Nawala daw. Talagang nawala. Wait lang, anuhin ko muna ito. Isa ito sa mga hindi kaya ito doble? Okay. So ulit ko. Mahina talaga yung internet ko ngayon dito. Siguro bukas si Ate Ed na muna mag-live siguro. Dahil talagang mahina internet ko ngayon. Kagabi pa to Kagabi, naputulin yung kagabi, di ba? Naputulin yung kagabi. Tuloy tayo. Kasi sa net ko to, Brother Angel. Tuloy tayo sa ating live streaming Ngayon, eto na tayo ngayon sa sa mga pangyayari. So, Sunday was kept holy from the time of the apostles. Sabi nila ngayon, kung hindi daw dahil kay Constantino, wala daw sabat ang mga Romano Katoliko. Paano mangyari 'yon? Paano mangyari? Sunday was kept holy from the time of the apostles na. Tamo? So yun ay isang tanda ng maling unawa. Talaga may na talaga internet ko talaga. Sobrang hina ng internet ko. Yun ay tanda ng maling unawa. Proceed tayo. Ngayon, ano pa yung ikalima nilang kasinungalingan? Anong kalima ng kasinungalingan? Sabi nila, ang mga Katoliko daw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa yan sa kasinungalingan ng mga Seventh-day Adventist. Bakit? Nasubukan na natin ng maraming beses. Kahit pa si Archie Anides, hindi ba? Nung sila nagharap ni Father Darwin, tinanong ni Father Darwin si Archie Anides. Sabi mo, Archie, na ang mga aral ng Katoliko na sumamba sa Diyos-Diyusan.
meron akong aklat dito sa harapan mo. Nilatag niya pala dahil sa harapan ni Archie Añiles yung mga aklat ng Katoliko, mga librong Katoliko ng mga document ng Katoliko. Fundamental of the Catholic Dogma, Catechism of the Catholic Church, meron pang isa, Catechism of Trent, yung mga aklat na nilatag doon ni Father Darwin. Saan sa mga aklat na ito mo nabasa na Diyos-Diyosa ng Katoliko ang aming rebulto? May binasa ba si Archie Añides? Hindi ba wala? Bakit walang binasa si Archie Añides? Dahil wala naman talaga doon ang katuroang yon. Pero sabi nila, turo ng Katoliko yan, turo ng Katoliko. Saan nyo nabasa? Ay hindi, alatang-alata namin, nakaload ko sa harapan ng rebulto. It means, not based sa ating turo, kundi based sa kanilang nakita. Ano ba naman ang sinasabi ni Kristo batay sa mga nakikita? Ating basahin ang sinabi ni Kristo sa Juan 7:24. Sabi ni Kristo ay ganito, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. At ano ang nararapat? Kung saan tayo dapat husgahin sa ating opisyal na katuruan, hindi base sa kanilang nakikita. Kasi kung base sa kanilang nakikita, kung nagkataon duling, hindi mali rin yun. Diba? So, mali talaga yung kanilang katuruan dahil wala tayong turo na Diyos natin ang ating mga rebulto. Tanungin niyo yung mga Seventh-day Adventist, tanungin ninyo, ha? Ang Katoliko nagdarasal, Our Father who art in heaven. Sangayon ba kayo na ang Katoliko nagdarasal ng ganun? Sabi nila ngayon, hindi kami sangayon dyan. Kung magpakita ko ng video sa inyo, nagrosaryo ang Katoliko, binabanggit yung Ama namin na nasa langit ka. Aminin mo sinungaling ka. Ay, hindi. Hindi. Yun na agad ang sabi ng mga hindi. Ay, hindi. Hindi ganun. O, tanungin ko, ulit yung tanong ha. Sangayon ka ba na ang Katoliko nagdarasal ng Ama namin? Yes or no? Sabi niya, nagdarasal kayo. Pero, yung dasal nun, mali naman yun. Sabi nila gano'n. Sige, wala ka kailam doon. Ito na lang. Dahil nagdarasal kami ng Our Father who art in heaven, meron ka bang ebidensya na yung Our Father na yun ay rebulto? Tanungin sila. Bigyan nyo nga ako ng ebidensya na yung rebulto ay nasa langit. Sige na nga, basahin nyo ko. Walang kakasa dyan. Alam nyo kung bakit? Marirealize nila, mali sila. Pero, sa pakapalan pa rin ng mukha, sasabihin pa rin nila, talaga sumasamba kayo. Payo. Kahit di napatunayan. Pero, isa yan sa mga kasinungalingan ng mga Seventh-day Adventist. Sabi ni Lauro Labayoga, hindi ka naman ganyan nung SDA ka pa. Mas matindi ang kasinungalingan nila. Payo. Ano pa yung ika-anim na katuruan nila na kasinungalingan din? Ang Santo Papa daw ang tinutukoy na little horn sa Daniel. Payo. Nasubukan ko naman ito ngayon doon sa debate ko sa Cagayan de Oro laban kay Jerry Laig at doon kay Reynaldo Condino. Nasubok natin doon itong tanong na ito. Sabi niyo ang little horn, yung Daniel 7:25, ito yung kakaiba, si Jerry Laig mismo sa kanyang bibig lumabas na yung Daniel 7:25 hindi daw yung tumutukoy sa little horn. Payo. Ha? Yung Daniel 7:25 hindi daw tumutukoy sa little horn. O basahin daw natin kung hindi ba tumutukoy. Ito tayo sa Daniel 7:8. Dito tayo sa Daniel 7:8. Anong sabi dito? Ayan sabi ganito, habang tinitingnan ko ang mga sungay, yung 10, habang tinitingnan ko ang mga sungay, nakita kong tumubo ang munting sungay at nabunot ang 3 sungay. Ang sungay na ito ay may mata na tulad ng tao at may bibig na nagsasalita ng kayabangan. Tapos, itong talatang ito, ipinaliwanag mismo ng anghel sa Daniel 7:24-25. Ang sabi dito, ang 10 sungay ay ang 10 hari na maghahari sa kahariang yun. Papalit sa kanila ang isang hari na iba kasi sa kanila at ibabagsak yung 3. Ang ibig sabihin pala ng 8 pala na mabubunot
ang tatlong sungay, nabunot ang tatlong sungay, ang ibig sabihin pala noon, ibabagsak niya ang tatlong hari. O ngayon, ano daw sabi sa verse 8? Sabi sa verse 8, ito ay magsasalita ng kayabangan. O anong ginawa sa verse 25? Ito, magsasalita siya laban sa kataas-taasang Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautusan. Ipapasakop sa kanya ang mga banal ng Diyos sa loob ng tatlot kalahating taon. Tinanong ko si Reynaldo Condino, sabi niya dito, uusigin niya ang banal ng Diyos. Sino ang santo? Sino ang mga santo na pinatay ng Romano Katoliko? May naisagot ba? May naisagot ba ang SDA ang kanilang legendary debater na si Jerry Laeg? Ang sabi ni Jerry Laeg na ang mga banal na news na inusig daw ng Romano Katoliko ay yun daw yung mga Hudyo at mga Mohamedan. Ha? Mohamedan? Bayo. Alam niyo ba kung ano yung Mohamedan? Mga Muslim yung Mohamedan. Mga Muslim yun, tapos santo. Bayo. Ano nangyari eh? Naniniwala na pala kayo ng mga SDA pala na ang mga Muslim pala ay santo. Bayo. Mga Mohamedan, mga Hudyo. Aba, nakabasa lang ng Hudyo, santo na. Bayo. Tapos, yung si Rinaldo Condino naman, nagsabi naman siya na ang mga santo daw na yon ay ang Gumburza. Bayo. Nakalimutan nyo, ang Gumburza, sabi ni Rinaldo Condino. Nakalimutan nyo ba ang Gumburza? Oh. Tapos, tinanong ko si Rinaldo Condino, tinatanggap mo na ba ngayon na yung Gumburza na sinasabi mo ay mga santo pala? Anong sagot ni Rinaldo Condino? Biglang bawi. Ay hindi ako sangayon kasi mga Romano Katoliko yon. Bayo. Okay, the Romano Katoliko pala. So tinatanggap mo ngayon na Romano Katoliko pala ang inusig at hindi ang nanguusig. Sabi naman niya, inusig sila, sabi ni Jerry Laeg, nung tinanong ko yon kay Rinaldo Condino, ang nangyari, nag-object si Jerry Laeg, papalitan niya. Yun yung pagkakataon ng nagkaroon ng palitan eh. Kasi ipit na ipit si Rinaldo Condino, nag-request si Jerry Laeg, papalitan niya. Yung pinalitan niya si Rinaldo Condino, sa kanya ko tinanong. Sabi ni Rinaldo Condino na yung Gumburza daw yung mga santo na pinatay. So, dahil Katoliko pala ang mga santong yun, tinatanggap mo ba na sila ay mga Romano Katolikong mga santo? Ang sagot ni Jerry Laeg, hindi siya sang-ayon na sila ay Romano Katoliko sapagkat sila ay nakonverter na sa Adventista. Bayo. Sabi ko naman, saan mo nabasa na history na ang Gumburza ay nakonverter sa Adventista? Ang sagot naman ni Jerry Laeg, wala sa history yan, nasa aklat namin na binasa mo. Kasi may binanggit ako na aklat nila sa Alpha and Omega yon na si Santa Ana, Santa Ana, pinatay sa palakol. Pinatay sa palakol nung pumatay sa kanya. Yung Saint Ana na yun, sinasabi ng kanilang Alpha and Omega, santo ng Katoliko yon. O, pakita ko sa inyo yung yung mismong Saint Ana na yun ito ay nasa ito. Pakita ko ito, ayan. Saint Cecilia pala. Saint Cecilia. Ito sinasabi, ito pakita ko. Ito. Saint Cecilia, ayan. Yang Saint Cecilia na yan, nasa kanilang aklat na yan. Oh. This statue represents Saint Cecilia after her death by the executioner's axe. It is in Rome in the church dedicated to her. So, etong Saint Cecilia, nasa kanilang libro ito no sa Alpha and Omega. Tanong ko sa kanya, hindi sinasabi ko na santo na pinatay. Pero ang pumatay dito, hindi naman Romano Katoliko eh.
Ang pumatay dito yung mga ano, yung paganong Romano, hindi Romano Katoliko. Oh, ano nangyari? Ito yung pinagbatayan ni Jeremiah na sinasabi ko raw sa kanilang aklat na santo pinatay, pero ang nakapagtataka, ba't niya tinugma sa gumbursa? Bayo. Eh, nahanapan ko siya ngayon ng history, sabi niya, walang history. Ang binagbatayan ko lang yung libro namin. Kasi kapag libro namin na nagsabi, ibig sabihin, na-converter sa Adventista yan. Eh, ang tanong ngayon, saan mo nabasa na ang Gomborza pinatay dahil na-converter sa Adventista? Yung mga nanonood sa amin sa debate, nagsipagtawanan na. Bayo. Nagsipagtawanan na. Oh, namatay sa ang Gomborza 1872. 1906 nakapasok ang Seventh-day Adventist sa Pilipinas. Tanong, saan mo nabasa na pagkatapos ng ilang taon, sila paglabasan sa kanilang libingan para mag-converter sa Adventista? Bayo. Lalong nagtawanan ng mga tao. Kasi nakita ang kalokohan ng kasinungalingan ng mga Seventh-day Adventist. Pero nakapagtataka, bakit sinasabi ni Lauro Labayoga na nung nasa SDA pa daw, hindi daw sinungaling. Napakasinungaling nga eh. Bayo. Akalain mo, Gumburza, pinatay dahil nag-Adventista? Bayo. Nangyari yun. Ha? Sino ang nagturo sa kanila about sa Seventh-day Adventist? Ha? Namatay ang Gumburza 1872. 1906 nakapasok sa Pinas ang Seventh-day Adventist. Sino ang nag-convert sa kanila? Bayo. Kasinungalingan talaga itong ano talaga. Oh, kung ang Santo Papa ang sinasabing little horn, nagpabagsak ang little horn ayon sa Biblia ng 3 hari at ibalikan ng Daniel 7:25. Sabi dito, uusigin niya ang banal yung 24 tayo 24. Sabi sa 24, 3 hari ang kanyang ibabagsak. Ibabagsak. Sino ang 3 haring ibabagsak na ito? Sabi nila yung Vandals, yung Herolai, at saka yung Ostrogoths. Pero nakapagtataka bakit sinasabi ni Bresi Balansag, bumagsak na ang 3 bago pa dumating ang papasi. Bayo. Bumagsak na lang yung 3 bago dumating ang papasi. Eh dito, pinabagsak sila ni Little Horn. Kung si Little Horn nagpabagsak sa kanila at ang Little Horn ay yung Santo Papa, therefore, ang Santo Papa ang nagpabagsak. Eh kaso, ayon sa history, walang ni isang Santo Papa ang nagpabagsak sa 3 yon. Bayo. O, di kasi nungalingan talaga. O, pangatlo, na, eto pa, sa ikapitong kasinungalingan ng Seventh-day Adventist, sabi nila, ang Santo Papa daw ang tinutukoy na man of sin. Sa 2 Thessalonica chapter 2 verses 3 to 4. Totoo ba ito? O basahin natin. Anong sabi sa 2 Thessalonica chapter 2 verses 3 to 4? Ang sabi ganito, huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. So ito ay mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi mangyayari ang pagbabalik hanggat hindi pa nagsisimula ang huling himagsikan ng mga tao laban sa Diyos. At hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Sabi nila dumating na daw ito at ito daw yung Santo Papa. Bayo. Verse 4, ano ang mga palatandaan ng taong ito? Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. Paano ngayon yan? Isa sa sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao ay ang Allah. I am referring to Islam. Ay ang Allah. Sinasamba ng mga Muslim ang Allah, tinuturing ito na Diyos.
Kung ang Santo Papa ang tinutukoy dito, sinong Santo Papa ang kumalaban sa ala? Meron ba? Bayo. Wala. Walang Santo Papa ang kumalaban sa ala. O halimbawa, yung mga Indiano, marami silang Diyos-Diyosan. Kuha ko ng isa, si Shiva. Isa sa mga Diyos-Diyosa na sinasamba ng mga Indiano. Kinikilala nilang Diyos, itong si Shiva. Sino Shiva? Ito yung Diyos-Diyosang babae na maraming kamay. 6 yata ang kamay eh. 3 pa si ano. Mukhang tinalo si ano si Guro. Alam niyo si Guro? Bayo. Siguro yung kapatid na bunso ni Kintaro. Bayo. Kilala niyo si Kintaro? Si Kintaro, yun yung pinsan ni Shiva. Bayo. Sino si Shiva na pinsan ni Kintaro at ni Goro? Ito yung mga karakter sa Mortal Kombat na tag-apat yung kamay. Bayo. 4 lang yun. Pero yung Shiva ng India, 6 lahat. Oh, kinikilalang Diyos ng mga Indiano yon. Oh, sinong Santo Papa ang kumalaban doon? Bayo. Wala. Kaya nung kami nagdebate ni Roy Tundag patungkol dito sa talatang ito, nag-objection siya, ba't daw ako nakarating sa Muslim? Bayo. Kaya mga Muslim, mga tao rin yun eh. Mga tao rin yun na may sinasamba, tinuturing na Diyos. At yun nga ang kanilang ala. Eh tanong, kung ang Santo Papa ang tinutukoy, sino Santo Papa? Eh si Pope John Paul II nga, hinalikan yung Quran. Tapos sabi nila, Santo Papa daw yan. Bayo. Nabaliw na. Nabaliw na ang mga Sabadista. Bayo. Dahil parang hinirohan ng waring bakal na nagbabaga ang kanilang mga budhi. Hindi na tinatablan. Sinungaling lahat. Nagsisinungaling na lahat. Parang hindi tinatablan ng konsensya ang mga taong yan. Bayo. Oh, ano sabi ito? Itataas niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga ito. Sino sa tupapang nagsabi, higit pa ako sa ala nyo? Meron ba gano'n sa tupapa? Wala. Sino pa sa tupapang nagsabi, higit pa ako sa mga Diyos-Diyos nyo dyan sa India? Meron ba? Wala rin. How come sa tupapa tinutukoy ng talatang ito? Bayo. Mauunawaan ko lang talatang ito eh. Naalala ko yung pelikulang yung Avengers. Bayo. Sa pelikulang Avengers, pinuntahan ni Loki. Naalala niyo si Loki? Pinuntahan ni Loki si Tony Stark doon sa kanyang building. Gusto niya na kilalanin siya na higit sa lahat. Ang sabi ni Tony Stark sa kanya, yung iniisip mo, wala yan sa mundong ito na may nangingibabaw sa lahat ng mga tao. Walang ganon. Sa amin dito, bawat bansa may presidente. Yung iniisip niyo na parang pyramid, kayo yung nasa dulo, walang ganon dito. Yun ang tinutukoy ng talatang ito. Gusto niya, kaya niya kukontrahin yung mga sinasamba, tinuturing na Diyos ng mga tao kasi ang gusto niya, siya lang ang nasa top 1. Siya lang ang nasa pinakaibabaw. Kaya kukontrahin niya ang lahat ng mga yan kasi ang gusto niya, huwag kayong sumamba dyan, ako lang ang sambahin ninyo. Huwag niyong ituring na Diyos yan, ako lang ang ituring na Diyos ninyo. Huwag niyong pakabanalin yan, ako lang ang pakabanalin ninyo. Yan ang tinutukoy ng talatang ito. Eh walang Santo Papang ganyan eh. Bayo. Yan napakamali. Napakamali ng doktrina ng Seventh-day Adventist. Ang sasabihin ni Lauro Labayoga nung isday ka pa, hindi ka sinungaling. Bayo. Napakatinding kasinungalingan nito. Ito pa, karugtong. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos. Naalala ko si si Roy Tundag doon sa saan ba yun? Sa Jensan ba yun? Sa Davao ba yun? O sa Bukidnon ba yun? Nilapitan ni Roy Tundag si Chris Hosol. Inanong niya, sabi sa Biblia,
uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Tanong, nakaupo ba sa batikan ng Santo Papa nyo? Bayo. Ano pa naman yan? Hindi pa nga napagtunayan, nag-assume na siya. Bayo. Na Santo Papa nga. Mali. Mali. Bakit mali? Unang-una, ang Batikan, hindi turo ng simbahang Katoliko na ang Batikan ay templo ng Diyos. Bayo. Ang turo ng simbahang Katoliko, ang templo ng Diyos ay ang katawan ng tao. Ha? Katawan ng tao? Wala akong naalalang turo ng Katoliko na ang Batikan ay templo ng Diyos. Bayo. Wala. Maglabas kayo ng ng Catholic document. Mga Protestante na nagkiklaim na Batikan daw yan. Sige, maglabas kayo, be. Hinahamon kayo. Maglabas kayo ng document, be. Catholic document na yung Batikan ang kinikilala ng Katoliko na templo ng Diyos. Bayo. At itatanghal ang sarili. Sino magtatanghal? Siya mismo. Itatanghal niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Sino Santo Papa ang nagtanghal sa kanyang sarili bilang Diyos? Babasa ng libro. Babasa ng libro. Sabi dito, si Pope, sino yun? Si Pope Pius ba yun? Si Pope ay ang Diyos sa lupa. Ay, hindi siya ang nagtanghal niyan. Bayo. Ibang tao eh. Ibang tao eh. Kailangan siyang magtanghal. Sabi dito, itatanghal ang sarili. Sarili. Ito tawag to self-proclaim. Itatanghal ang sarili. O sino sa Papang gumawa niyan? Wala. Ang pinigay na, ang binasa na dokumento, iba ang nagsabi. Bagsak ka rin. Bagsak ka rin. Sabi naman ni Johnson Namikan, ang pagtatanghal daw sa sarili bilang Diyos, ito ay pamumusong at ito daw ay ang kumpisal. Bayo. Ano? Matinding kasinungalingan ng mga Seventh-day Adventist. Ang kumpisal daw ay isang paraan para pagtatanghal sa sarili bilang Diyos. Bayo. Kasi ang Diyos lang daw ang nakapagpapatawad. Pag ikaw nagpatawad, di naman sa'yo nagkasala, yan ay pamumusong. Yan ay isang paraan para pagtatanghal sa sarili bilang Diyos. Bayo. Kasinungalingan talaga itong si Johnson Namikan, ano? Tandaan nyo ang gabing ito ha, baka ito'y putulin ng mga SDA yung video ko tapos sabihin na, tingnan mo si Chado mismo umaamin. Bayo. Ano pang kasinungalingan ng mga Seventh-day Adventist? No, nasa ikawalo na tayo. Ito, kawalo. Kasama daw ang Katoliko sa tinutukoy sa Isaiah 66:17 na susunugin. Bayo. Kasama daw. Okay, meron tayong nakausap na Seventh-day Adventist dito. Si Kinkinito. Kinkinito ba yon? O ano, basta Kinkinito. O nakausap ko siya sa patungkol sa bagay na ito. Ano nangyari? Kasama daw ang Katoliko. Ating basahin nga kung kasama ba ang Katoliko dito? Natin na sa Isaiah tayo, Isaiah 66:17. Ito tayo. Sabi dito sa Isaiah 66:17, sinabi ng Panginoon. Tingnan muna natin pa tayo sa screen yung Bible. Sinabi ng Panginoon, sama-sama mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Mamamatay silang kumakain ng baboy, daga at iba pang mga pagkain kasuklam-suklam. Sabi nila, totoo ba napapatayin sila dahil sila ay kumain ng baboy? Ang sabi ko, hindi. Bayo. Hindi. Sinabi na nga dyan, Mali. Mali. Ay, ano paliwanag mo dyan? Sabi ko sa kanya, kaya sila papatayin kasi sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Yung kanilang pagkain ng baboy, ritual na lang nila yon sa kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Hindi sila papatayin dahil kumain ng baboy. Papatayin sila kasi sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan sa halamanan. Hindi mo idama yung Katoliko dyan. Bayo. Kasi ang Katoliko,
kumakain ng litson, kumakain tayo ng humba, hindi naman tayo sumasamba sa Diyos-Diyusan sa halamanan. Bayo. Eh sino ang tinutukoy ng talatang yan? Sino tinutukoy ng talatang yan? Eh yung mga Israelita. Kasya? Ha? Israelita? Ano Israelita? What Israelita? Oh, basahin ko, patunayan ko si Israelita ito. Oh, 65:1 tayo magsimula. Sumagot ang Panginoon, nagpakilala ako sa mga taong hindi nagtatanong tungkol sa akin. Natagpuan nila ako kahit na hindi nila ako hinahanap. Ipinakilala ko ang aking sarili sa kanila kahit na hindi sila tumawag sa akin. Sino ang tinutukoy ng Panginoon dito na kanyang tinatawag kahit di siya kilala? Ito yung mga hintil. Mga hintil tutukoy niya dito na kanyang tinatawag. Na nagpakilala ako sa mga taong hindi nagtanong tungkol sa akin. Sino yun? Mga hintil. Oh. Natagpuan nila ako kahit na hindi nila ako hinahanap. Sino yun? Mga hintil. Ipinakilala ko ang aking sarili sa kanila kahit na hindi sila tumatawag sa akin. Sino yun? Mga hintil. O verse 2. Patuloy akong naghintay sa mga mamamayan kong matitigas ang ulo. Straight to the point. Sino ang kanyang hinihintay? Yung kanyang mamamayan. Mamamayan niyang matitigas ang ulo. Eh sa panahon ni Isaiah, sino ang kanyang mamamayan? Di ba mga Israelita? Oh. At hindi sumusunod sa mabuting pag-uugali. Ang sinusunod nila ay ang sarili nilang isipan. Sino yan? Yan yung kanyang mamamayan na matitigas ang ulo. Ginagalit nila ako. Ibinapakita nila sa akin ang patuloy nilang pagsamba. Pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng paghahandog sa mga halamanan. Ito ang tinutukoy ng Isaiah 66:17 na sumasamba sa mga halamanan ng paghahandog sa mga halamanan at pagsusunog ng mga insenso sa bubong ng kanilang mga bahay. Umuupo sila kung gabi sa mga libingan at sa mga lihim na lugar para magipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Kumakain sila ng karne ng baboy at ng iba pang pagkain na ipinagbabawal na kainin. Anong sinasabi ng Isaiah 66:17? Mamamatay silang lahat na nagpapakabanal sa kanilang sarili para sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Itong mga taong ito nagpapakabanal ba? O, verse 5. Sinasabi nila sa iba, huwag kang lumapit sa akin, baka ako'y madungisan. Mas banal ako kaysa sa iyo. Nainis ako sa ganitong mga tao at ang galit ko sa kanila ay parang apoy na nagniningas sa buong maghapon. Itong mga taong ito, mga nagpapakabanal ito. Sila tinutukoy sa Isaiah 66:17. Kaya kapag nagbasa ang SDA ng Isaiah 66:17, i-cross-reference nyo ang 65 verses 1 to 5 para matukoy kung sino tutukoy ng verse 17. Kasama ba yan ng mga Katoliko? Ba hindi? Ba't nila sinasama? Kasi mga sinungaling sila. Bayo. Dinadamay nila para matakot. At pag natakot na, maiwasan ng baboy, magsabadista. Bayo. Dinadaan nila sa takot ang tao para makonvert nila. Yan ang paraan ng mga Seventh-day Adventist. Baka may magreklamo dyan, pasok lang kayo. Bayo. Number 9. Mahaba ito eh. Hanggang 21 yata yung nailigpit ko. Bayo. O ngayon,
Ay, yung ikasyam. Nasa ikasyam pa ako ha. Dami-dami ko na nakitang mga mali. Tapos sabi ni Lauro Labayuga. Nung nasa SDA ka pa, hindi ka naman sinungaling. Dami ka sinungalingan turo. Bayo. Dami ka sinungalingan turo eh. O, number 9. Ang Santo Papa daw ang tinutukoy sa Revelation 13:18. Ha? O, ating basahin. Revelation chapter 13 verse 18. Ano sabi dito? 13:18. Sabi, kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ano daw ito? Simbolo ng pangalan ng tao. Anong ginawa nila? Vicarius Filii daw. Bayo. Vicarius Filii. Ang Vicarius Filii ba pangalan ng tao? Bayo. Ang sabi simbolo ito ng pangalan ng tao. Ang Vicarius Filii ba pangalan ng tao yan? Bayo. Mali talaga turo. O verse 17, ang sabi sa verse 17, at ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kung ang Katoliko yan, ba't maraming SDA bumibili at nagbibenta? Bayo. Punta kayo ng palengke. Wala bang SDA sa palengke na nagbibenta, bumibili? Wala ba? Bayo. Sabi diyan, magpatatak ng pangalan. Sabi nila, ang sabi sa Biblia, itatatak pangalan. Ang unawa nila diyan, ang itatatak Sunday worship. Bayo. Ang Sunday worship ba pangalan? Bayo. Mali talaga. Ang dami kasi sinungalingan ng SDA. Sasabihin pa ni Lauro Labayuga, ikaw si FD ka? Ha? Sinungaling ka na. Hindi ka naman ganyan nung SDA ka pa. Tindi ng kasinungalingan ng SDA. Mas matindi pa eh. Oh, daming mali. Ano pang mali nila tinuturo? O, number 10 tayo ngayon. Sabi sa number 10, meron daw araw ng Sabat sa langit, walang linggo. Bayo. Ano daw? Meron daw Sabat sa langit. Ano merong Sabat sa langit? Ang sa langit, mga kaibigan, walang tigil na pagsamba ang ginagawa doon. Ang mga nasa langit, walang tigil ang pagsamba nila. Banal, gabit araw, walang humpay. Banal. Lalagyan mo ng Sabat, anong mangyayari? Tigil ang lahat. Bayo. Anong meaning ng Sabat? Pahinga. Ang mga nasa langit sumasamba. Papahingahin mo? Bayo. Hindi kailangan ng pahinga nila doon. Bakit? Di naman napapagod ang mga nasa langit para sumamba. Niligyan mo ng Sabat. Bayo. Oh. Ating basahin yan yung sinasabi nila ngayon. Ito, basahin natin yan sa Isaiah 66:23 ba yun? Oh. Isaiah 66:23-24 ba yun? Oh, sabi dito ha. Sabi ganito sa ating basahin dito you done we wish. Very good. You done we wish. Oh, sabi dito sa verse 23. 23 ba 'yon? Oh, sa 23 sabi sa 23. Eto. Sabi dito, at mangyayari. Ulitin na. Sabi nila, sa langit daw, merong Sabat. Walang linggo. Walang linggo tandaan nyo, walang linggo. Yan ang kanilang katuruan. Sabat lang, sabi niya. Ang makakapunta daw ng langit mga Sabadista lang. Walang Dominguista doon. Walang Dominguista. Bakit? Sabado lang ang nandun wala namang linggo doon Wala ba? At
Ating basahin. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago. Paroroon ang lahat ng tao pang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ha? Mula sa isang sabat hanggang sa panibago. Ano yung ibig sabihin yan? Sige, ito ipagpalagay. Sabado yan, Saturday. Mula sa Sabado, mula sa isang Sabado hanggang sa panibago. Kumbaga, from Sabbath to Sabbath. Sige, ito ipagpalagay, Saturday yan. Granted without admitting, from Saturday to Saturday. Tanong, may day off? Payo. Kapag sinabi sa iyo ng amo mo, Mr. Juan de la Cruz, ikaw ay magtatrabaho sa kumpanya ko from Monday to Monday. Tanong, anong araw ang day off mo? Payo. From Monday to Monday, anong araw ang day off mo? Ha? Wala kang day off? Tapos sabi, from Saturday to Saturday. Huwag mo sabihin sa akin walang linggong madadaanan. Payo. Alang-alang mag Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Monday. Payo. Di ba ganun? Dami talagang palpak ng Seventh-day Adventist na sabihin ni Loro Labayoga, nung Wednesday ka pa, di ka naman sinungaling eh. Matindi sa kasinungalingan. O number 11, ano pang turo nila? Nasa 11 na ako. Si Saint Michael the Archangel daw ay si Kristo. Payo. Ano? Si Saint Michael the Archangel si Kristo? Payo. Ano ba ang sinasabi sa Hebreo 1.5? O ating basahin ang sinasabi sa Hebreo 1.5. Para baka nila malaman. Hebreo 1.5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak? Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kaninong anghel niya sinabi yan? Sa salita ng Diyos? Sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel. Sabi dito ha? Wait lang. Yung aking Wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito, ikaw ang anak ko. Walang sinabihan na anghel. At ngayon, ipinapahayag ko ng ako ang iyong ama. At wala rin sinabihan ng Diyos ng ganito sa sino mang anghel. Ako'y magiging ama niya at siya magiging anak ko. Wala sino mang anghel ang sinabihan ng ganyan. Pero si Kristo, sinabihan ba ng ganyan si Kristo? 17:5 ng Mateo. Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakasisilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Sinabihan si Kristo siya ay anak eh. Nalala ko yung Pentecostal na kalaban ko. Sabi ng Pentecostal dun sa Mateo 3:17. Sabi sa 3:17, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sabi nung Nunyesa ba yun? Nunyesa? Sabi nung Nunyesa, this is my beloved body. Payo. Ha? This is my beloved body? Payo. Ang sinasabi, ito ang minamahal kong anak. Ulit. Sabi sa Hebreo 1.5, walang sino man sa mga anghel ang kanyang sinabihan, ikaw ang anak ko. Wala pala eh. Ano ba si Saint Michael the Archangel? Hindi ba anghel yun? Anghel de la Guardia yan ayon sa Daniel 9. Daniel 9 ba yun? Si Michael the Archangel is Anghel de la Guardia. Sasabihin nila ngayon na si Saint Michael the Archangel daw ay si Kristo? Ha? Ano kayo? Payo. Hindi rin nyo rin
O ano ba kasinungaling? Daming kasinungalingan. O, ang Iglesia Katolika daw ang nagpatay sa mga Kristiyano at sa mga pagano. Payo. Ito, kontrahan sila dito. Sabi nila, ang Iglesia Katolika daw ang nagpatay sa mga Kristiyano. Katoliko daw umatay. Saan daw? Yung sa ano? Yung sa Inquisition. Payo. Kristiyano daw ang pinatay. Anong Kristiyano? Isa sa mga napatay doon, yung Albigensian heresy. Isa sa napatay doon ng Albigensian heresy. Anong katuruan ng Albigensian heresy? Papakita ko sa inyo ha, anong katuruan ng Albigensian heresy ha. Bago ko, 923 na pala. Mahaba pala ang topic na ito, ano? Oh, sino ang, ano ang katuruan ng Albigensian heresy? Ito, pakita ko sa inyo anong katuruan ng Albigensian heresy. Ito ang kanilang katuruan. Yan. Oh, sabi ganito. Oh, ito, yan oh. The Albigensian heresy, those who began the Albigensian heresy. Ito yung sumira kay ano eh. Ito yung sumira kay Rean Fuentes. Kasi inangkin ni Rean Fuentes na itong Albigenses is bahagi ng trail of blood ng Baptist to prove sila ay true church. Payo. Ngayon, ano ba katuruan ng Albigensian heresy? Mayroong dalawang Diyos. Diyos ng kasamaan at Diyos ng katwiran. Pangalawa, all material things are bad. Material things are bad. Meron ka bang ballpen? Tapon mo, masama yan. Payo. Meron ka bang TV? Tapon mo, masama yan. Kahit na anong material. Kama, upuan, microphone, lamesa, ano pa, computer, simbahan, material lahat ng mga yan, tapon yan, masama yan. Yan ang katuruan ng Albigenses. Marriage is wrong. Uy, Payo. mali daw ang pag-aasawa. Mali. Oh, free love and suicide are good. Nyak. Payo. Oh, yan ang katuruan. Tapos sabi nila, Kristiyano daw yan. Payo. Pero tinanong ko yung doon sa debate sa Cagayan de Oro, sa Albigensian heresy, tinanong ko si Jerry Laig, yung katuruan ng Albigenses na marriage is wrong, yun ba katuruan ng Kristiyano? Sabi naman niya, hindi. Payo. Oh, ano pa? The church is part of Satan's kingdom because it owns material things. Payo. Oh, all animal foods are to be avoided. Mga turo yan ng mga Albigenses. Yan ang sinasabi niyong Kristiyano. Payo. Oh. Tapos sabi nila, nag-persecute daw ang Romano Katoliko ng mga pagano. Mali rin. Payo. Kahit na pagano pa yan, hindi yan persecute ng Romano Katoliko. Eh sino nag-persecute? Yung Estado. Oh, yung Estado ang nag-persecute. Basahin natin ha dito sa Inquisition. Oh, Inquisition tayo. Anong sabi sa Inquisition? Eto. Yan o. The Inquisition was actually a system of ecclesiastical courts inaugurated to detect heresy. Once detected and persisting in his error, a heretic was delivered to the civil courts for punishment. Sino? Sino magpapanis sa kanya? Yung civil courts. Oh, yung civil courts ang magpapanis, hindi ang simbahang Katoliko. O, tuloy pa natin. Sa Cantum Encyclopedia, sabi dito, the church established a tribunal called the Inquisition to try persons accused of being heretics, that is, of revolting against religious authority. Since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severe penalties were carried out by the state. State pala eh. Sa Europe Before Modernitas by O'Brien, sabi naman dito, the greatest saints of the church however urged kindness rather than severity. And if death penalty was ever imposed for heresy, it was imposed by the state rather than by the church. Rather than by the church. So hindi pala ang simbahang Katoliko pumatay sa mga pagano, estado pala. Eh sinungaling nga itong mga Seventh-day Adventist. Tapos sasabihin ni Lauro Labayoga,
ikaw si FD ka, napakasinungaling mo, hindi ka naman ganyan dati ng SDA ka pa. Payo. Mas matindi. Mas matindi. Ang SDA sa kasinungalingan. Eh ang CFD, wala naman ibang ginawa ang CFD kundi ang manindigan sa tama. Pero ang SDA, ay nako, ewan ko na lang. Naalala ko si Denmar Santiago. Nung siya nasa Katoliko pa, tapat yun sa pagtatanong. Ngayon nasa SDA na siya. Pag siya nagtanong, tama ba o hindi mali? Payo. Tama ba o hindi mali? O ganyan ang katuruan ngayon ni Denmar Santiago. O tindi talaga kung mag-ano yon. O ano pa? Eto, nasa number 13 na tayo. 9:28 na pala oras. O madre sa Romano Katoliko daw na si De La Peña na nakapunta sa Roma. Tinala siya sa Vatican I. Payo. Tapos sa Roma daw may dalawang Vatican daw. May Vatican I, may Vatican II. Payo. Sa Vatican I daw, doon na dadalhin yung mga delegado. At dahil kasama siya doon sa mga delegado, ang paong magaganda, maganda rin daw siya. Tapos sa Vatican II daw, sa Vatican II, doon daw dadalhin yung mga madre na pabuntisan ng pare, tapos magiging missing kasi ginawang karne norte. Payo. Hindi sa, nasa 13 pa ako eh, marami pa to, lagpas pa 21 ito. So nasa 13 pa ako, baka kapag inubos ko yung mga topic na ito, eh baka wala nang oras sa tanungan. Payo. Daming kasinungalingan ng mga Seventh-day Adventist. Tapos sasabihin ni Lauro Labayuga, sasabihin niya, o ikaw si FD haka, sige na lang yung ka pamakak, dili mo ta kaingon ana na tong SDA pa ka. Payo. Matindi sa kasinungalingan tong taong ito. Oh, tanyo? Nasa 13 pa ako. Yung mga nai-record ko na makasinungalingan ng SDA, lagpas 50. Payo. Pero nasa 13 pa ako ngayon. O tapos sasabihin nila ngayon na na totoo daw mga, hindi daw sila mga sinungaling. Matindi pa sa kasinungalingan. Eh kung itutuloy ko pa itong topic ko na ito, baka wala nang oras sa tanungan, kaya bigay ko na lang kay Brother Vicente para sa tanungan. Wait lang muna ha. May pala dito pala, Lilibet Reyes. Borjando, pwede mo bang pagpa-bless sa sacramentals kahit din live ang blessing ni Father Darwin kasi di ko po mahuhuli ng live ni Father please ko pakisagot po. Ita. Anong ita? Okay. Payo. Ano may sabihin mo? Anong page sa book ni Father Sikia hindi. Pwede bang mabless sa sacramentals kahit di na live? Ang narinig ko dyan, kailangan daw live. Okay, sabi pa niya dito ni Mercy Villaluz. Good evening, Bro Jando. God bless sa inyong lahat, mga CFD. Ask ko, bro, anong page sa book ni Father Sikia ang Prayer Deliverance, page 81. Page 81. So, akin mo na ibigay ngayon kay Vicente Mihiliano. Padre Vicente, ikaw na muna sa tanungan portion kasi kailangan ko muna maghapunan. Gutom na ako rito. Payo. Padre Vicente, narinig mo ba ako dyan sa live? Yes po. Okay, go ahead, Padre Sa live Vicente. dito sa Sumo. Okay, good evening po at thank you bro sa topic mo. May tanong po dito, basahin ko lang. Galing kay Cute ng Baguio. Sabi niya dito, baka pwedeng paki-request kay Bro JD o kay Bro Junri na bigyan ng komentary yung atake ng isang Protestant page na Tetelestai. May napanood kasi akong video niya na maraming naliligaw at mayroon pa siyang mga sinabi na gawa-gawa lang daw nating Katoliko ang 7 deadly sins. At marami pang ibang video, medyo marami na rin kasi yung likes, shares at subscriber niya. May 20k at